Si Bongbong Marcos nanindigang hindi isusuko ang karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ito yung kanyang matapang na sinabi sa international forum na kasama ang mga delegado ng Chinese, lalo yung mga Chinese general. Ayun ang sinabi niya sa international forum. So itong matindi talaga to si Bongbong, itong ating presidente, matindi. So itong ating bibigyan ng reaction video Kung bago ka pa lang sa aking channel, guys please like and subscribe na lang muna sa ating channel bago tayo mag-umpisa, okay? And also, siyempre, paki-subscribe din siyempre kay News 5 Everywhere. Sa kanya galing tong video na to at bibigyan lang natin ng reaction to, komentaryo, suggestion. Pwede rin naman kayo magbigay ng komentaryo dyan, Okay, umpisahan na natin. Nanindigan si Pangulong Bongbong Marcos na kailanman hindi titiklop ang Pilipinas at hindi natin isusuko ang ating karapatan sa West Philippine Sea. Yon. Nagbabala rin siya sa China, oras na lumala ang tensyon at may namatay na Pilipino. Nasa frontline ng balita yan, si Gerard de la Peña. Cannot allow anyone. Matapang ang naging talumpati ni Pangulong Bongbong Marcos sa Shangri-La Dialogue ng International Institute of Strategic Studies o IISS sa Singapore. Ipinahayag niya sa harap ng international community ang paninindigan ng bansa sa ating karapatan sa West Philippine Sea. Yes. Binigyang diin ni Pangulong Marcos na matagal lang naitalaga kung hanggang saan ang ating teritoryo na pinagtibay pa ng mga kasunduan at batas tulad ng 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Yes, tama yan, Talagang pinaglalaban ng ating presidente ang pagkapanalo natin sa UNCLOS, sa international law. Ang naipanalo nating arbitral ruling noong 2016. Yon. Kaya giit niya, may legal na basihan ang territorial claim ng Pilipinas. The lines that we draw in our waters are not derived from just our imagination, but from international law. The life-giving waters of the West Philippine Sea flow in the blood of every Filipino. Yes. We cannot allow anyone to detach it from the totality of the maritime domain that renders our nation whole. Yan talagang matapang talaga si ating presidente na si Bongbong Marcos, Talagang pinagsasabi niya sa buong mundo na atin ang batas, na tayo ay sumusunod sa international law. Pangako pa ni Pangulong Marcos. As President, I have sworn to this solemn commitment from the very first day that I took office. I do not intend to yield. Filipinos do not yield. Sakali umanong mas lumala pa ang tensyon sa West Philippine Sea, tatawagin na raw ng Pilipinas sa mga kaalyado nitong bansa tulad ng Amerika, kung saan mayroon tayong Mutual Defense Treaty. Nang matanong kung ano ang magiging trigger o mitya nito, ang sagot ng Pangulo: If a Filipino citizen is killed by a willful act, that is, I think, very, very close to what we define as an act of war. Yon. And therefore, we will respond accordingly. Nagkaroon Maliwanag na sinabi niya, may mga nanonood doon, may nakikinig, pati mga Chinese general, mga Chinese na delegates, na sinabi ni Bongbong Marcos na once na may namatay na Filipino citizen, Filipino citizen talaga, talagang magtatawag na siya ng mga kaalyado na bansa at i-invoke na ang MDT, MDT, Mutual Defense Treaty. So ayun talagang pupunta na ang mga allied forces ng Pilipinas. So delikado na ang mga Chino Talagang pagbububuhambay na sila So talagang nakikinig yung nakikinig dun sa mga international forum na yun, yung mga general ng Chinese. Siya malamang yun, habang nagsasalita si Marcos nababahag na yung mga bayag ng mga lintik na yun. din ng bilateral meeting si Pangulong Marcos sa Prime Minister ng Lithuania. Dito niya naman sinabing hindi siya nagtatrabaho para sa anumang makapangyarihang bansa gaya ng China, Amerika o Russia, kundi para lang daw sa Pilipinas. Mukhang pinaghandaan talaga ng international community na talakayin ang issue ng West Philippine Sea. Bago pa kasi magsimula ang keynote speech, si Pangulong Bongbong Marcos ay may nakausap namang opisyal ng pamahalaan natin. At marami sa kanila nagpahayag ng pagsuporta sa Pilipinas sa usapin ng agawan ng teritoryo.
Nagkaroon ng pagkakataon na magka-bilateral meeting si AFP Chief Yun. of Staff General Romeo Yes. Browner Jr. sa mga counterpart ng opisyal ng ibang bansa. Marami raw ang nagpahayag ng pagkabahala, lalo na sa bagong pulisiya ng China Yun. kung saan huhulihin daw ang mga anilay trespasser sa South China Sea. Oy, uhulihin daw ng mga China ang mga trespasser sa West Philippine Sea. Ano sila, mga ungas, it's sarili natin teritoryo yan, no? Ba't sila manghuhuli? Tsaka wala sa international law yung ginagawa nila eh. Baka gusto nila gulpi di gulat itong mga China. We are happy about that because it only means to say that a lot of countries are interested in helping us with the situation. Not just interested to know what we think about the situation, but really they are offering us assistance, support. Ngayong araw naman nakatakdang magsalita sa Shangri-La Dialogue si Browner, Yun. pati na si Philippine Coast Guard Commandant Admiral Ronnie Yun. Hilgavan. Narito rin sa Singapore si Defense Secretary Gibo Chodoro na makikipag-usap sa ibang defense ministers. Yun. Kaninang madaling araw naman, nakauwi na sa Pilipinas si Pangulong Marcos matapos ang state visit sa Brunei at working visit Yun. sa Singapore. Nagbabalita mula sa frontline, Gerard de la Peña, News 5. Okay, no mga guys, oh, so talagang matapang na sinabi ni Marcos na talagang once na may namatay sa mga Filipino citizen, talagang gera na. So gera ng kalalabasan. So sigurado yun, tiklop na yung mga nakikinig ng mga Chinese general doon sa meeting na yun. 'Di ba? Mga lintik sila. Tsaka yung mga mga ni Bongbong Marcos yung kanyang mga staff, mga highly staff, no, nasa ating paligid ng ating bansa, no. So talagang ugnayan sila sa iba't ibang bansa para sa ganun makipagkaibigan at maging malapit sa isa't isa. So okay, no, hanggang dito na lang tayo mga guys. Kung nagustuhan nyo yung mga ganitong mga reaction video, please like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel bago tayo magsara, okay? Para naman maikalat pa ni YouTube ang ating mga video sa marami pang mga netizens.